Hello, greetings po mga kababayan. Harinawa sa mga oras nito, sa mga kayo naroroon, kayo ay nasa mabuting kalagayan. Sa hindi po nakakilala sa akin, ito pong muli sa Atty. Rogelio Wong ng Batas Pinoy. Ang ating pong channel ay sa pong Legal Aid Public Service Program ng inyong lingkod in collaboration with Integrated Bar of the Philippines, Manila Port Chapter. Paalala lang po, ang ating po na pag-uusapan, pinag-usapan na pag-usapan niya, ay huwag po niyong maituring isang legal opinion, bagkus consider discussion for information and academic purposes only. Kung meron po kayong compelling issues, pinaka-the best na po ang mag-consult kayo sa inyong lawyer sa inyong community. Alright? Maraming salamat. Alright, bago tayo magpatuloy, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, could you please do me a favor? Pakitulungan naman po ninyo ako, no? Pakisubscribe po at share and like po ang ating mga videos at saka i-click po inyong notification bell. At matulungan po ninyo ang inyong lingkod na ma-reach po natin yung ating minimithi na magkaroon po tayo ng 1 million subscribers before the end of this year. Malaking bagay po yun upang magkaroon tayo ng motivation, no? At inspiration para ipagpatuloy natin ang ating adhikain na maipalawig natin ang ating programa na makapibigay ng legal na kaalaman o informasyon sa ating mga kababayan saan man sila o kayo naroroon. Sabi nga natin kasi, di ba, lamang na ang may alam sa batas. Ang paniniwala po kasi natin, no, ay pag alam po natin ang ating rights and duties, no, sa ating sarili, sa ating pamilya, sa ating kaibigan, kamag-anak, no, o kapwa natin empleyado o sa ating employer o sa ating employees, ay most likely hindi po tayo magkaroon ng conflict with the law at maiwasan po natin yung unnecessary consequences, no, pag hindi po natin sinunod ang batas at nakapagbigay po tayo ng halimbawa hindi magandang relasyon, no, nagkaroon ng hindi magandang relasyon sa ating kapwa at wala po tayong nagkaroon tayo ng conflict at wala po tayong peace of mind, di ba? Ay masama daw po sa sa ating sa ating health, kumbaga nautang na tayo. Okay? Sorry for that. Anyway, so okay, bago tayo magpatuloy, pwede bang hiramin po yung ang inyong oras, no? Ipopromote ko lang po yung ating libro, no? Yung ating legal handbook, no? Ito po ay a daily companion for all. Ito po ay batas, ang extract ng mga batas ay nandito po sa librong ito na most likely, no, ma-encounter po natin from the time na tayo na-conceive, no, hanggang sa may wala, hanggang tayo ay magkaroon, pinanganak tayo, nagkaroon tayo ng pamilya, may issue sa birth certificate, sa marriage contract natin, sa mana, sa employment po natin, sa lupa, sa titulo, no, at saka sa ating employer or employees natin, sa basta po mga batas na may kinalaman ordinarily sa buhay, pang araw-araw na buhay po natin, most likely po, no, nandito po yan sa legal handbook nito. Ito po ay extract ng mga batas na may kinalaman more or less, may encounter natin sa ating buhay. Kaya napaka mahalaga na meron kayong copy nito sa inyong bahay o sa inyong workplaces. Okay? So, ganon din itong handbook ng Bill of Rights, no? Ito po ay nandito po yung ating mga batas, no, tungkol dito sa ating pagprotekta, pagpromote po ng ating karapatan sa ilalim ng ating Constitution, yung ating Bill of Rights, na kung saan pag ang ating estado ay mag-exercise sila ng tinatawag nating inherent powers ng isang estado, katulad ng police power, power of taxation, power of eminent domain, ay most likely po ay masasagasaan po, no, maapektuhan po ang ating karapatan, no. Kuminsan po tayo ay maaresto, no, yung ating mga personal properties, no, belongings, maaaring pong kunin ng gobyerno, no, at maaaring din tayo maaresto ng kahit walang warrant of arrest, no, mahalughog yung ating mga private properties po natin, no. Kailan bang may warrant? Kailan ba tayo pwedeng hulihin ng walang warrant of arrest, no? At of course, meron din rin tayong bago ngayon, no, yung tinatawag nating cybercrime, na kung saan ay yung ating pong cellphone, yung ating mga computers, no, pag ito'y na-involve po, no, na ginamit sa krimen, maaari po yung ating mga
gadget nito ay maaaring kukunin ng gobyerno, kukunin ng mga pulis, no? At ito ay ma-subject to tinatawag nating forensic examination. Kung tiya't kinakailangan din dito yung tinatawag nating cyber warrant naman, okay? At kung kayo'y nahuli ng pulis, okay, nasa police custody kayo, under investigation, ano ba ang karapatan ninyo, no? Sa ilalim ng batas pag tayo ay under custodial investigation. Kaya napaka-importante rin na meron po kayong copy ng Handbook on the Bill of Rights, no? Sa bahay po ninyo, sa inyong workplaces for handy reference kung sakali mga kakailanganin ninyo, okay? Hindi na po kailangan na maging abogado kayo para basahin po ninyo ito at maunawaan naman po ninyo ang mga nakasulat sa ating libro. Okay? Of course, yung nasa gitna po, no? The Handbook on the Code of Professional Responsibility and Accountability ay SIPRA kung tawagin natin. Ito po ay for our ano lang po ito, no? For our panyeros e panyeras, no? So mga panyeros e panyeros, mga lawyers, mga attorneys, kung wala pa kayong kopya nito, you can buy the book sa Central Books, no? They have branches in Mandaluyong, Manila, Makati, at saka sa Quezon City. They have also branches in Cebu and in Davao. You can order online, no? Free delivery daw po nationwide. Paki-screenshot lang po ninyo ang video natin upang sa ganun kung interesado po kayo, you could easily get in touch with our publisher, yung Central Books. Okay? Okay, maraming salamat. Alright. So, let's now get started. Ang ating pong topic sa episode nito ay may kinalaman sa sulat po sa atin ni Ariel A. Itago natin siya sa pangalang Ariel A. Okay? Sabi niya, good morning po, attorney. Yung lupa namin, okay, titulado, sabi niya, 10 hectares. Naisanla daw ng kanilang lolo during buhay pa yung lolo nila. Okay? Nang mag 35,000 lang, 10 hectares. So, you can just imagine, no? Sinanla lang 35,000. Of course, di naman sinabi kung kailan ito nangyari. That, ngayon, namatay na yung lolo nila. Napag-alaman nila lately na yung lupang ito na naisanla lamang na wala naman daw kasulatan, no? Ay yung parang oral lang na usapan, okay? Ay naipangalan na sa pinagsanlaan. Nagtataka sila, wala naman daw silang pinirmahan yung mga tinatawag nating mga co-heirs, mga compulsory heirs ng nasabing lolo. Nagtataka sila kung bakit ito ay di umano na patituluhan at ang problema nila ngayon ay kung paano ba nila mabawi ang nasabing lupa kasi nag-alala sila kasi titulado na. Okay? So, ganito yan. Mayroon po tayong may batas po tayo na pag sa ganitong situation, halimbawa, nagsanla tayo ng lupa. Pag hindi natin nabayaran, okay, abay, may kasulatan na automatic ang pagmamay-ari nito ay yung pinagsanlaan. Bawal, valid po yun? Hindi po. Ang tawag po nito ay pactum commissorium. So, bawal po yun na nagsanla tayo ng lupa, okay? At pag hindi ka nakabayad, automatic, rimatahin yun at ang nagmamay-ari nito ngayon ay yung pinagsanlaan na. Bawal po yun because that is contrary to law and contrary to public policy because this is in the nature of pactum commissorium, okay? Ang nangyari dyan, no, maaaring sabi nyo, una, may nakikita yung problema dyan. Una, yung mortgage, kung tawagin mo, is made of oral lamang. So in short, hindi naman public instrument yan. Pag sinabing public instrument, dapat yan nasa kasulatan at nakanotaryo. Okay? So yan ay hindi enforceable, yung mortgage. Ayan. Number 2, ay bakit na ipalipat? Posible din na kung wala silang natatandaan na pinagbili ito ng kanilang lolo, kundi sangla lang, okay? At wala din namang nakapirma sa mga heirs, no? Sa mga surviving heirs na nagkaroon ng bilihan. So, maaaring nagkaroon ng irregularidad doon sa paglipat ng titulo, no? Maaaring din yan na-purge yung signature, no? O posible rin na buhay pa yung lolo, possible, no? Ay, kasi wala nga daw kasulatan na hindi alam ng mga kaanak niya, ay posibleng nagpirma si lolo ng isang deed of sale, no? Pero wala namang sinasabi na ganyan. Pag ganito ang situation na wala namang pinirman, okay? Una,
yung sanla is a pactum commissorium, okay? Non-enforceable yan at contrary to law, null and void. So, may karapatan bang bawiin ng mga heirs ang nasabing property base sa inyong kwento? Yes. So, ang gagawin ninyo ay mag-file kayo ng petition sa korte, no? For reconveyance and the cancellation of the title, no? Upang sa ganun ay maibalik sa inyo ang nasabing property. Of course, pwede rin kayo humingi ng danyos, no? Doon sa pinagsanlaan. Okay? Kasi nga po, ang ginawang di umanong pagsanla, no, na una, walang kasulatan, oral is not enforceable because this was done in a public instrument. Pangalawa, yung ginawang pag-angkin na lamang sa automatic sa pinagsanlaan as bilang may-ari at kaya napatituran ito ay isa pong pactum commissorium. So yan po ang inyong tatandaan. So makapag-ugnayan kayo sa inyong lawyer, no, sa inyong community upang sa ganon ay maisagawa ang kaakibat ng mga legal remedies para mabawi po ninyo ang inyong property. Lamang na kayo pag may alam sa batas. See you again in the next video po natin. Maraming salamat. Okay.